So ito yung sunod, mga kababayan. Naku, mga kababayan, trending po ngayon sa social media, nabulabog daw ang Iglesia ni Cristo. Noong nakarinig sila ng balita na lulusubin daw. Lulusubin daw ng PNP ang templo nila sa Quezon City. Kasi nandun daw si Bato nagtago, nabubulabog daw sila. Kanino pong balita galing yan? At anong network? Ang tatanong lang ha, nabubulabog daw ang Iglesia ni Cristo dahil meron daw silang nabalitaan na lulusubin daw ng kapulisan, no, at ng gobyerno ni BBM ang templo nila ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City dahil nandun daw si Bato nagtatago. Oo, sabi yan ng matabang vlogger na si Mandarahog. Ito ha, pakinggan natin. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. Ha? At ang senaryo na gagamitin nila ay allegedly nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. Ngayon tanong ko, Mandarahog, anong balita yan? Saan mo nakalap yan? Sa kapwa DDS mo na naman. Nagtatanong lang nga, Mandarahog, saan balita mo na nakuha yan? Anong network? Baka DDS network na naman yan. Mga kababayan, eto paki-comment sa comment section. Binalita ba sa TV yan? Nalulusubin daw ng Administrasyong Marcos ang Iglesia ni Cristo kasi nandun sa loob si Bato? Di minsan ba nakarinig ba kayo sa balita? Anong network po yan? ABS-CBN ba yan? GMA, TV5? Ano ba? Paki-comment mga kababayan, nakarinig ba kayo ng balita na ganon? Kasi sabi ni Mandarahog, ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. So, kanino nang galing yung balita na yan? Kasi kung wala kang pinagkukuhaan na source at chismis lang narinig, huwag niyo paniwalaan. Maliban na lang kung mismong, actually sa ginawa niyang ito, napapanik ang INC. Nagpapanik po sila. So may possibility na pwede siyang imbitahan. Kasi kung magreklamo ang Iglesia ni Cristo ngayon sa gobyerno, kung mag-file ng kaso ang Iglesia ni Cristo laban sa Administrasyong Marcos, ipatawag si Mandarahog. Kaya nga tayo tinatawag na influencer eh. Kaya nga tayo tinatawag na vlogger, content creator. So dapat, pag sinabing ganun, meron tayong pananagutan. Hindi porket pinagbigyan tayo ng freedom of expression, freedom of speech, kailangan nating ingatan yan. Kasi bawat salita natin, nagko-cause ito ng trouble. Sabi nga ni PBBM, nakakaawa ang mga mabibiktima sa fake news. Lalong-lalo na yung mga hindi alam. Lalong-lalo na yung mga may edad. Lalong-lalo na yung mga mabilis mauto. Diba? Sabi ni PBBM yan, nakakaawa. So, be vigilant, be responsible of what we are talking about, our platform. Because it can damage your skin. Not only your skin, but also your life. Not only your life, but also your dignity. Diba? It can damage your noo.
It's very kintab. Yeah, it can damage your popularity. No, it's very fake news. Di ba? Diyos mio Marimar, mga kababayan. Ay, nako. It sounds like fake news. Alam ko, mga kababayan, wala pong ganung balita. Di sana ikinontent na natin yan, nalulusubin. Di ba? Ng administrasyon. Parang pagkakalam ko, wala namang lulusubin. Wala namang nangyaring lulusubin. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Ano nga yan? Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Presumption of regularity. Speaking of presumption of regularity, yung ganito yan, pwede mong lusubin, pwede mong pasukin. Pag walang nakita, it's part of the job. Ang tanong kasi, hindi naman po pwedeng ganun nalulusob ka na lang. Di ba? Katulad nung nilusob nila, yung pinagtataguan ni Bato sa Pampanga. Di ba? Ang pakalat nila, wala daw warrant of arrest, wala daw search warrant. Ending, sabi ng CIDG, hindi naman bobo ang CIDG at NBI at kapulisan, nalulusob na lang na walang search warrant. Ibig sabihin, lumusob sila dan, may search warrant. Ngayon, kung meron namang search warrant, ang naturang grupo nalulusob sa INC, so, di ba? Bakit hindi pwede? At kung wala naman sa loob ng INC, bakit sila magpapanik? Bakit sila matatakot? Ngayon kung wala sa loob, edi kahihiyan niya ng mga lumulusob. Pero kung nasa loob, bakit kayo natatakot? Simple lang yan parang kay Sara lang yan Kung wala kang ginawang pagnanakaw, di open. Kung meron kang ginawang pagkakamali, edi maghanda ka ng maraming lawyer. Ganun lang kasimple yan Kung hindi mo kinain ang pagkain na hindi sa'yo, open kang i-check ang bunganga mo. Pero kung kinain mo ang pagkain na hindi sa'yo, ibig sabihin, tikong bibig ka. Baka maamoy. Tama ba ako, mga kababayan? Kung wala kang tinatago, open kang ipakalkal. Pero kung may tinatago ka, huwag kang pumayag na kalkalin. Di ba? Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. Kung pag kumilos daw ang gobyerno, you will not ask question? Tanga ka? Kung ikaw, i-read yung bahay mo, hindi ba po pwedeng sabihin, meron ka bang search warrant? Anong you cannot ask question? Kung kikilos ang gobyerno, hoy, minamanipulate mo na naman yung taong bayan. Alam nyo ba, may nakausap ako na na-experience niya ang martial law ni Apo Lakay. Alam nyo ba, sabi niya sa akin, alam mo Ken, yung ginawa ni Sara na ipapatay niya si BBM, si Lisa, si Martin, kung panahon pa yan ng tatay ni BBM, pinadampot na yan. Alam mo, nung panahon ng tatay ni Marcos Jr., kapag ka gumawa ka at magsalita ka ng against sa presidente, ipapadampot ka talaga. Tama ba mga kababayan? Paki-comment. Sabi nga niya, pasalamat si Sara. Hindi ganun ang patakaran ni Marcos Jr. Kasi kung ang tatay pa yan nakaupo, putang ina, bukas di ka na makikita. Kasi yung time na yun, martial law yun. Pag nagsalita ka ng hindi maganda laban sa gobyerno, ipapadampot ka talaga. 'Di ba? Kaya pasalamat kayo, laya-laya ninyong sumigaw ngayon, bangag, adik, quick leader, tamad. Yeah? Kung napanahon pa yan ni Apo Lakay, ubus king lahat. 'Di ba? Tama ba mga kababayan? You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Wala naman sigurong pruweba kung lulusubin ang templo ng INC kung nasa part ng mandatory nila. Kung nandun yun sa mandatory na lulusubin at kung wala namang nakita na bato doon, edi tapos. Kung nandun si bato, edi aray.
Di ba? Ganun lang ka-simple. Kung wala si Bato sa loob, edi pahiya ang PNP or kung sino man yung lulusob. Kung nandun sa loob si Bato, edi kahihiyan din ng INC. Ganun lang naman yun eh. Alam mo, sa totoo lang, ganun lang yan. Kung wala kang tinatago, ready ka to open. Pero kung may tinatago ka, matatakot kang ibuksan. Ganun lang. Parang si Sarah nga, ulitin ko. Kung wala kang ninakaw, hayaan mong kalkalin. Pero kung meron kang ginawang pagnanakaw, maghanda ka ng maraming lawyer. Mahirap ang intindihin yon. Ako'y nagtatanong lamang ho. So mahirap ho ba? Naintindihin yon. Kung walang tinatago, buksan. Kung may tinatago, huwag mong buksan. Di ba? Oh. Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman, kala ko sasabihin na naman niya silent martial law. Panahon ni Digong ang silent martial law. Bakit? Saan ka nakakita? Lubog ang pisngi, luwa ang mata, bungal, payat, may tattoo, adik na, drug test ba? Yun bang mga pinatay? Dumaan ba sa pagka-drug test yun? Bago pinatumba ni Digong at sinabing adik? Di ba hindi? Yun ang silent martial law. Ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo. Na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo, sa totoo lang, no, hindi sa minamaliit ko yung grupo na yan. Hindi lang din naman ang Iglesia ni Cristo ang boboto. Si Kibuloy nga nanindigan na may 7 million members siya. Pero nung hinanapan, saan ang statistic na record na 7 million ang member ni Kibuloy, hindi niya may pakita. Diba? Bakit ba kayo natatakot na hindi iboto ng Iglesia ni Cristo? Ilan lang naman ang INC? 2 million. Ang botante sa Pilipinas, 60 million. Diba? So, sa sinabi ni Mandarahog, parang hindi naman siguro maganda. Diba? So, ang gustong iparating ni Mandarahog, ano yun? Kailangan katakutan ng Iglesia ni Cristo? Parang hindi naman tayo pwedeng matakot sa kanila kasi ang usapin dyan Diyos. Hindi naman usapin dyan politics eh. Hindi ka dapat matakot sa Iglesia ni Cristo kung ikaw ay politiko kasi hindi ka iboto. Bakit? Iglesia ni Cristo lang ba ang botante? Tandaan ninyo, 60 million ang botante sa Pilipinas. So bakit natatakot sa INC? Hindi naman siguro ganun. Hindi ganun ang pagkakilala ko sa INC. Marami akong kaibigan na INC at nakasamba din ako sa INC. Pagdating mo sa loob ng sambahan, wala namang usaping politik doon. Usaping Diyos. Paghingi ng tawad sa Panginoon. Pagbasa ng himnaryo, pagkanta ng himnaryo, wala namang usaping politiko doon. Mali ang interpretasyon ni Mandarahog. Huwag mong gamitin ang INC na kinakatakutan ng politiko dahil kapag ang politiko na kumakalaban kay Sara ay hindi nila iboboto, pagkakalam ko ang INC ay hindi po yan sila nangingialam sa politika. Tsaka lang sila mangingialam kung naaapektuhan na ang ekonomiya. Yun ang pagkakaalam ko sa INC. Kaya Mandarahog, stop manipulating others and using INC para masira sila. Sinira mo yung INC. Hindi ganun. Hindi ganun ang INC. Yun ang pagkakilala ko. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kaya nga minsan itong mga DDS, kung naalala ninyo ang sabi ng INC, rally nila, tapos nalaman nila at narinig nila na ibagsak si BBM, resign BBM, di ba ang sabi ng INC? Huwag kayong sumama. Panggugulo yung ginagawa ninyo. Peaceful rally ang ginagawa namin. Di ba? Hindi ganun ang INC. Hindi ganun ang pagkakaalam ko. Naging INC din ako noon. Hindi sila ganun. Wala sa aral at sa turo ng INC yan. Kaya Mandarahog, huwag ganyan. Mali yung sinasabi mo.
Tama ba ako mga kababayan? Tama ba ako? Kaya nga pilit dumikit ng kampo ni Kibuloy sa INC para sabihin marami sila eh. 'Di ba? Oh, ganun 'yon, mga kababayan. Oh, so yun lang ang aking reaksyonis mga kababayan. Nasabi ng isang vlogger na si Mandarahog na ayon daw sa kanyang nabalitaan, hindi ko alam kung anong balita po ba yung nakuha niyang source, na wala naman pong ganong balita na lulusubin. Ewan ko kung saan balita yan. Kung ganyan lang din naman, chismis-chismis lang, huwag maniwala. Huwag nating paniwalaan yung sinabi ni Mandarahog kasi chismis yan. Dapat bago kayo magsalita ganyan, mag-content kayo. Katulad nito ba? O ito, di ba nag-react ako? Andito siya, ito yung source ko na sinabi niya. Na meron daw ganung mangyayari lusubin. Ang tanong ngayon, saan yung source niya? Kaya nga tayo nag-react. Mahirap naman magkwento ako na si Mandarahog, tapos hindi ko ipinakita. Na which is ganyan ang ginawa niya. May balita daw siya, lusubin ang INC, ang ganitong Marcos administration, kaya asan yung proof? Sa madaling salita, huwag tayong basta-bastang maniwala kasi fake news nga ni. Fake news nga ni. So yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.